sabay-sabay. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Isa pa po, verse 9. Therefore God also hath mightily exalted him, and given him a name which is above every name. Isa pa. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa aming bawat isa, sa pasensya niyo din, Panginoon. Wala yung bawat isa as we seek your will and your word, Panginoon, yung katotohanan, especially sa topic nito, Lord, na kayo po makilala namin ng lubos, ang Panginoong Jesus, Panginoon. So continue our series, Panginoon. I pray na kayo po malalati. Bigyan niyo kami ng katalinuhan, Panginoon, pangunawa, Panginoon, attention din po, Panginoon, kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Nakakaupo na po. Hello, check mic test. Hello. Hindi pa lang bakit bago-bago to. Hello, check. Yan. Good morning po sa lahat. Good morning po. Title po natin ngayon ay so, doctrine po tayo ngayon. So, kasi tinitingnan ko yung ating mga nagiging topic. So, maganda naman yung mga practical application, of course. Dito, medyo solid agad tayo. Sabihin, doctrine, mga bagay na kailangan nating aralin, ituro, hindi madaling intindihin minsan. Ito yung mga talagang napaka-importanting bagay. Okay? So, hindi natin lubos na maintindihan, of course, lahat-lahat. Pero kailangan natin intindihin. No? Hindi lang sana, huwag sana antukin. Yung mga bagay na napaka-importante. So, kung naalala nyo, mayroon tayong series po no, about the Lord Jesus, no, specifics about the Lord Jesus. Mga talagang, ngayon ito lagi natin binabanggit, lalo na binabanatan natin yung sa Iglesia ni Manalo. Okay? Ang title natin ngayon, nabanggit dyan sa verse 8. Hindi, verse 6, no? Ang title natin ngayon is, To be equal with God. Okay? To be equal with God sa Tagalog. Na maging kagaya o kapantay ng Diyos. Sino sinasabi niya? Si Jesus, no? So, subtitle natin, Jesus as both human and divine. Lagi natin binabanggit yan kasi minsan parang di ka panipaniwala na may mamimintisan to ng isang religious group na napakalaki, no? Pero kaya dyan sila sumikat sa yun ang mali nilang malaki. Iglesia ni Manalo. Kaya si Kristo ay tao lang, hindi siya Diyos. Makikita natin ngayong umaga at hanggang hapon siguro to kung paano ang Panginoong Hesus ay Diyos na, tao pa. At buo yun ha, hindi 50% God, 50% man. Ano yung sabihin ng 50% man? Hindi ka masyadong tao? Hindi ka tuloy ang tao? Hindi. Taong-tao siya. Okay? Pero Diyos din siya. Walang nabawa sa pagiging Diyos niya. So medyo mahirap intindihin niya. Ang tawag po nila dyan kasi inaaral na po ito matagal na. Kaya mayroon silang technical term dyan, hindi ko na in-elaborate dito. Ang tawag nila dyan sa doktrina na yan is hypostatic union. Hypostatic. So, yun yung term eh, kasi before Iglesia ni Manalo nga, meron din palang iba yung mga so iba rin itong mga tawag dito, unitarian, yung mga modalist, no? Kesyo ang Diyos daw, si Jesus daw at ang Ama ay isa lang na hindi sila nagkakahiwalay. So sinugod daw ng Ama yung sarili niya, naging anak siya. Sinugod ko yung sarili ko. So nasobrahan din naman yun. Mamaya makikita natin yung mga verse na kung paano si Jesus ay isa sa Ama, pero hindi tayo sosobra doon na wala na silang pinagkaiba. Kaya nga ano tayo, Trinitarian tayo po, no? Yun ang sinasabi sa Bible, ang Diyos ay isa lang, pero ang persona tatlo. Okay? So, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na yung banal na Espiritu. Okay? Siniwasan ko yung term na Espiritu Santo. Pero, actually, pwede rin yung kaso malabo eh. Kasi pag santo kasi is banal, tama rin. Pero sa Bible kasi, kaya pati yung mga salin ng Catholic sablay. Pag sinabing banal, holy. Pag sinabing spirit, spirito. So, banal na spirito. Kasi sabi nila, Espiritu Santo, kaso yung santo sa atin is saint, tinutukoy sa mga taong banal.
Nakita yung magkaiba. Kasi kaya pag yung santo mo, ginawang banal, may namimiss ka doon. No? May, ang connotation, pag sinabing santo, tinutukoy doon, yung banal na tao. Pag banal lang, holy. Pag saint, banal na tao. Yan. So kaya iniwasan ko yung kay Pastor Padua ko na ano yan. Totoo, tama rin naman. Mas ang daming salin na Espiritu Santo. At dalas mo narinig, kaya minsan gaya ko eh. Okay, so banal na Espiritu, yan ang tama. Okay? Masanay tayong ganun. Itin ko Diyos, Ama, Anak, banal na Espiritu. Sila'y Diyos, ito yung tamang Diyos, ito yung totoong Diyos, yung sila. Okay? Sabihin nyo iba, tatlong Diyos. Paano may explain din sa Genesis na sabi niya, let us make man in our image. Hudyo pa lang, gano'n na yun. Let us. Elohim is plural. Okay? So, ilan ba ang Diyos? Isa, dalawa, isang, o more than one? Isa nga lang yung tunay na Diyos. Pero, Father, Son, and Holy Spirit. Ano ba talaga? Tatlo o isa? Isa lang. Nagkakaisa. Hindi. Ama, Anak, tatlo yun eh. Tatlong persona. Imposible yun. Ang Diyos ay hindi nagiging tao. Exemption si Jesus. Nakuha niyo yung kasi tinurong malinaw na nagkatawang tao nga siya. Ano na, wala yung pagiging Diyos niya. Paano yun? Anak nga siya ng Diyos, sinasabi rin. Mamaya, isa-isay natin. Kaya nga sabi ko dito, madalas natin napaliwanag to kasi importante. Pero ngayon, dadaanan natin bawat isa. Para hindi natin malagpasan at hindi makalpas natin, hindi natin, sabihin, bigyan natin ng time, bigyan natin ng, ng place. Ganun po yung ginagawa natin dito. Kaya series natin, part 2 ng, yung last na, ko pa pala dito, last year pa. So, pero okay lang, medyo nagtagal din tayo doon. So, ngayon, isa-isay natin. So, malamang, dami nito eh. Tingnan natin hanggang hapon. Or, then, tuloy na lang natin sa ibang araw. Okay? So sabi dyan, sino tinutukoy dyan muna? Dito sa verse muna natin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ito yung tinutukoy niya yung mga bagay na doon dapat natin gawin. Yan, lowliness of mind, di ba? Yung huwag kang makasama sa sarili. Kasi ang Panginoon, kaya nga siya namatay para sa atin, ang iniisip niya, hindi lang sarili niya. Ngayon, tinukoy si Jesus. Jesus, who, yan, so sino yung tinutukoy niya? Who being in the form of God, sabi niyo, forma lang pala. Hindi naman talaga siya Diyos. Formang Diyos lang. Sandali. Paano ka po forma ng Diyos kung hindi ka Diyos? Diyos ka talaga. Diyos si Jesus. Okay? And then, sabi dyan, thought it not robbery. Again, kung ibang translation ang gamit nyo, mamalilito ka na. Kaya, very strict tayo sa translation. So, King James lang tayo sa English. So, dyan, ang Diyos daw, si Jesus, nasa formang Diyos siya, at inisip niya na parang hindi niya ninanakawan ng Diyos nung naging equal siya sa Diyos. Ang tanong, pag sinabing equal sa Diyos, sinong equal sa Diyos? Diyos ba yun pag equal ka sa Diyos? Hindi siya Diyos. Equal lang. Hindi, equal din yun. Parang kunwari si Pame ay naka 100. Sabi matalino si Pame kasi naka 100 siya. So ako hindi ako matalino pero pareho kami 100. Matalino rin ako, di ba? So, hindi pwedeng paghiwalayin yun. Napakalinaw niyan. Na equal siya sa Diyos, walang i-equal sa Diyos. Kundi Diyos din. Kaya nga, anak ng Diyos. Okay, so again, tinatanggap natin yan, pero kaya natin minamaster yan para alam din natin kung para sasagutin yung mga nagkakamali dyan. May concern ka sa kaluluwa, minsan talagang kailangan mong trabahuin yan sa utak mo. Amen? So, si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao. Sabi ditong malinaw, actually, madadaan natin mamaya ito eh. Ito kasi yung text natin, basta ang title natin, equal with God. Pag equal, pareho. Ang ginawa lang niya is, nagkatawang tao, kasi sabi niya, we made himself of no reputation. Pag reputasyon, ano yung tingin sa'yo, di ba? So, kung Diyos ka. Pero, hindi raw niya tiningnan yun. Kaya, paano nasabing kailan niya hindi tiningnan yung pagiging Diyos niya nung siya ay nagporma na servant. Yan. And was made in the likeness of man. So, nagkatawang tao talaga. So, dating Diyos at Diyos talaga, pero nagkatawang tao. So, ngayon,
ay ano natin to, na format natin to ng malinaw po, no? So, paano natin malalaman? Sino nagsabing siya ay Diyos? Ang dami. Yan po yung mga challenge yung mga kahit yung Iglesia ni Manalo, pati mga Muslim. Pakita mo nga sa akin. Saan sinabi? Wala sa Bible yun. Pwede ba yun? Natin paniniwalaan, baptist pa tayo. Lahat ang pinaniniwalaan natin sa Bible, malinaw. Kasi ang gusto nila, hindi naman, gusto ko makita mo ganito eksakto ha. Ako si Jesus, ako ay Diyos. Walang ganon, sabi nila. Eh wala talaga, pero ako ba, kailangan ko bang sabihin sa inyo, nag-preach ako. Yung mga bagay na hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kasi obvious na eh. Pag pinakita ko sa inyo, marunong, alam ko yan. Kanina pa ako nag-preach. So obviously, I-assume na alam ko yung sinasabi ko, di ba? Kailangan mo sabihin, tao ako! Kailangan mo sabihin yun, hindi nyo sinabi, hindi siya tao kasi kalokohang malaki po yung mga ganyang style. So sana nakukuha nyo yun. Pero ngayon, isa-isahin natin. Una, sino nagsabi? Una, si Jesus mismo. Pangalawa, apostle niya. Pangatlo, ang Diyos mismo. At meron pa tayong separate dito, 7. No? Na separate testimonies. So pag hindi pa kayo na-convince, ewan ko na lang. So basta alam ko, tanggap ko na yun na si Kristo ay Diyos eh. Para alam din natin kung bakit natin paniniwalaan yan. Amen? So number 1, sino nagsabi? Una, si Jesus mismo. Sabi sa Luke, hindi naman ganun kalinaw yan eh. Ayoko ng ganyan eh. Well, hindi lang binigay sa atin eh. Tinotanong po siya, no? Siya po ay nasa council ng Sanhedrin ng mga Pharisee. So ito na po yung nahuli na siya. At tinatanong siya, ikaw ba yung Kristo? So unang point yan, no? So dapat maintindihan mo, anong isabihin ng Kristo, Christ, Anointed Messiah? Okay, sa Bible, Old Testament, ang tagal po niyan, Genesis 3 pa lang, may pinapahiwatig ng Panginoon na may darating na tagapagligtas na Messiah, Kristo yan, Christ sa Greek, Messiah, yun yung form sa Hebrew language. Pero isa lang yun. Ibig sabihin mo sa English nun, anointed one. Siya yung pinili na tagapagligtas. At again, maraming pahiwatig sa Old Testament na siya din ay Diyos. Anak siya ng Diyos. The Holy One of Israel. Sino binabanggit na Holy One of Israel? The Holy One. Minsan si Jesus, minsan ang Ama. Palit-palit po yun. So kaya kung binabasa mo, inintindi mo yung Bible, hindi mo pwede pagpapalagay na itong tao lang to. Hindi, Diyos yan, si Kristo. Okay? Ikaw ba yung Kristo? Okay, malinaw yan. Kung pag sinabi niyang siya yun, Diyos siya. Sabi mo sa amin, if I tell you, you will not believe. So itong punto kasi nito, itong period na to, talagang sawang-sawa na si Jesus. Kung alam niyo po yung pinaano siya, di ba? Pinaikot-ikot siya. Pumunta ka doon, sabihin na, in-interview, ganyan. Kay Herod, di na siya nagsalita eh. Okay? Sige, bakla yun. Yun ang ano doon eh. Hindi nga, yun ang ano doon, tawag dyan, consensus doon. Kasi, ba't di niya sinasagot si Herod? According sa history, bakla daw yun. Eh, bakla, wala nang pag-asa eh. Ba't ito pa sagutin? Diba? Wala ka na isasagot na makakatulong sa kanya. But anyway, dito kay sa chief priest, sumagot siya, no? Sabi diyan, kung sasagot ako sa inyo, no, hindi naman kayo maniniwala eh. Kasi nga naman, nung una pa lang, di ba nag-preach siya? Kaya nung naalala yung isang preaching natin nung uhulihin nyo ako ngayon eh. Nag-preach ako ng in public. So, isabihin nun, wala na sa katotohanan ng mga tao na hinuhuli lang siya dahil masama ka kasi. Hindi eh. Pinagplanuhan na siya. Yun ang sinasabi dito. So ngayon, balikan natin to. Ikaw ba yung Kristo? So sinabi ko naman, hindi ka maniniwala eh. And if I also ask you, you will not answer me. Para maintindihan talaga natin ako, madalas ganun, di ba? Nagtanong ka sa akin, ikaw tatanungin ko rin. Para naintindihan ko kung nasa tayo. Kung gusto mo talaga ng katotohanan. Sinasabi ni Jesus dito, ginagawa niya before yun, para may kaintindihan, tatanungin niya, hindi naman sasagot. Ba't hindi sumasagot yung mga dapat sumagot na So either may tinatago, alam nilang mali sila, di ba? O hindi alam.
Kaya, ang sinasabi ni Jesus dito, wala na sa panahon matuto tayo ngayon dito. Matagal ko nang tinuruan yung mga gusto matuto. Kayo, ewan ko sa inyo, parang ganun. Or, nor let me go. Di nyo rin ako papalayain eh. Pero di nasabi niya. Bigla niya nasabi, parang nagkaroon ng clue. Ikaw ba yun? Sabi niya, hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of the power of God. So simula ngayon, magkakaalaman na. Na makikita nyo, mapapansin nyo, papahiwatig sa inyo, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Saan yun? Sinong uupo sa upuan ng Diyos? Walang iba, Diyos din. Di ba? Kaya ngayon nagkaroon ng hintong mga to. Ang sinasabi mo, Diyos ka. Kaya sabi niyo, ikaw nga ba talaga ang anak ng Diyos? Kanina, anak ng tao, anak ng Diyos. Ikaw ba yun? And he said unto them, ano sinabi niya? Makibasa niyo nga, ready, go. Pansinin niyo. Hindi naman niya sinabi. Hindi niya ba sinabi? So medyo hindi direct pero alam niyo ganito yan. Katulad nga nung nasabi siya niya, gusto, lalaki ka ba? Tanungin mo akong ganun. Stupid question, di ba? Pwede sabihin, ano sa palagay mo? Hindi naman niya sinabi. May mga bagay po na minsan ang hirap sagutin ng direkta kasi hindi siya mahirap pero yun nga, stupid question. Kaya sabi nyo, kayo na nagsabi. Diba? Ikaw ba? Sinabi nang yung anak ng tao uupo sa kanan ng ama Sino tutukoy niya? Ibang tao. Hindi. Siya yung walang iba siyang tinutukoy, kundi siya. At kayo, naalala nyo na si Pilato, ganun din sinabi niya ikaw nga ba ang Kristo? Ikaw na nagsabi. Kaya ka dinala dito ng mga kababayan mo kasi nag-claim ka daw, anak ka ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Ikaw nagsabi. So minsan ganun po kahit ako, style ko ganun para yung taong nagtatanong, balikan niya yung sarili niya. Nagtatanong ba siya para matuto? Malaman yung totoo o ibang bagay pa? Kung ibang bagay yung pakay mo, hindi mo malalaman talaga yung totoo. Pansinin niya sa mga online argument ganyan. Hindi mo alam kung ano Hindi naman tayo din gusto makipag-away, makipagtalon. Wala tayong oras doon. Pero kailangan mo mag-warning. Sana nakukuha niyo yun. So, isa pa lang yan. At kung may duda ka pa, kasi sabi mo, ang iksi naman ang usapan dito Ito yung sabi ng Bible, no? And they said, what need any further witness? Ayan na, narinig nyo na. Diba? Kaya ito yung noong una, niniliti siya sa Matthew, ganun Kaya nung nagsalita siya ng ganyan, ang linaw. Kiniklaim niya na siya ay Diyos, anak siya ng Diyos. So therefore, bitayin na natin. So talagang claim niya. Mayroon pang iba. Napakarami nga nito actually. John 10. So una, sino nagsabi siya ay Diyos? Una si Jesus, siya mismo. John 30. John 10:30. Ayan, tatanong yung mga udyo. Parang ganun din, di ba? Hindi kayo niniwala Kaya sabi dito, ito, very famous. My sheep hear my voice. So, kung nagsalita si Jesus, malinaw naman, yung mga talagang tupa niya, mga ligtas po yan, sila yung makakaintindi. Pinapahiwating niya, itong mga ito, kaya hindi maintindihan, hindi naniniwala, hindi kayo ligtas And I know them. So, narinig yung mga voice ni si Jesus, yung kanyang mga tupa, naririnig, at siyempre naiintindihan yung kanyang salita, yung sinasabi niya, at kilala rin siya ng Diyos. Yung I know them, parang sa Matthew 7 din yan, yung iba naman, tumatawag sa kanya. Sabi niya, hindi ko kayo kilala. Ito, mga ligtas talaga kasi ay kilala sila. And they follow me, and I give to them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone pluck them out of my hand. Eternal security yan. My Father which gave them me, so nag-focus siya sa Father, which is ang Ama, ang Diyos, Ama,
Ang Diyos Ama nagbigay sa kanya ng mga tupa. Siya ang pinaka-dakila sa lahat. Okay? Ang dakila, lahat na yon. Makapangyarihan, talino, lahat na. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. So pag ligtas ka na. Hindi ka na maaalis doon. Pero nabanggit niya, I and my Father are one. Kasi nga, isa yung ginagawa ng Diyos, pareho sila ng will. So kasi separate yung will nila, pero nagkakaisa. Naintindihan niyo ako na, si Brother James. Ganda yung sa banat niya, soul winning, di ba? Ganoon naman eh. Gaano ako passionate about soul winning? So pareho kami, iba kami. Pwede kaming tamarin minsan ng isang Sabado, tinamad. Pero bandang huli, isa pa rin kami ng puso doon. Isa ba o hindi? Pwedeng mag-conflict yun, pero hindi. So sa ngayon, hindi kami nagko-conflict dahil pareho kami ng stand dyan. So ganun din ang Ama, Diyos Ama, ganun din ang Diyos Anak. So magkahiwalay na, nakikinig po ba? Magkahiwalay kayo, pwede kayo magtalo, pwede kayo magkaiba, kasi nga magkahiwalay kayo ng will, di ba? Will, pagpili yan eh. Pero isa kayo ng pinili. O di nagkakaisa rin kayo, isa rin kayo. So saan nakikuha niya? Kaya I and my Father are one. Diba? Okay, balikan ko lang, baka malabo pa eh. Yung illustration kasi dyan eh, parang sinong maliit dito. Jared, dito nga. Kunwari si Jared ay... Ano nasa kamay mo? Kunwari ito ay... yung kaluluwa, kunwari yung sino. Kunwari si Mark, kunwari yung kaligtas ko ito. Hinawakan ko ngayon, ito yung, Brad, ikasa ka pa. Kunwari ako yung Diyos Ama, siya yung Diyos Anak, kunwari lang ha. So ako, sino sabi ko? Ako yung Ama. So ikaw muna. So ito si Jesus, ito yung kaligtasan ni Mark. Kunin mo yan, huwag mong pakuha. Kunin mo. Wala, hindi kaya, di ba? Eh ako yung Ama, ngayon, yan, sige, kunin mo. Lalong mahirap, di ba? Sige na, yan, huwag kang magkulit ha. So, ganun yung in-illustrate dito, yung kaligtasan mo, hindi na mawawala yun. They shall never perish. Kaya ngayon, kami ni Ray, di ba? Magkaiba kami. Kaso, nagkaisa kami doon sa kaligtasan. Wala na talagang makakuha nun. So, yun po yun. Ngayon, so, tao lang ba ako? Siya? Hindi, siya yung Diyos din. Siya yung tagapagligtas si Jesus. Yung represent niya, ha? So, yun yun. So, hindi, ilagay mo na si pastor dyan. Hindi na kailangan. Kasi hindi ako yung nag-maintain ng kaligtasan nyo. Secured na yun kay Jesus at sa Ama. So, kaya sila yung nagkakaisa. Ngayon, again, ha? Matinding ano po yan. Walang, sabi nga sa ano, wala nag-claim niya kasi wala talaga makapag-claim niya. Kung may mag-claim niya, mga siraulo yung katulad ni Kibuloy, di ba? So, pero kahit si Muslim, si Islam, sino ba to? Si Muhammad, si Gandhi, kung sino man yan, never nila i-claim yan kasi alam na siraulo siguro to. Kaya dalawa lang po yan eh. Si Jesus, either siraulo siya or totoo siya. Kasi napakalinaw ng mga claim niya. Nakikinig ba kayo? Yun lang pagpipilian mo doon, hindi siya vague. Alam niyo, vague, malabo. Sinabi niya ba yun o hindi? Hindi ata masyado. Hindi. Nakikita natin yan. Talagang anak siya na Diyos. Siya ay Diyos. Okay? Kaya mamili lang kayo doon. Si Raulo ba siya? Sinungaling ba siya? O totoo siya? I believe totoo siya. Sabi dyan, siya at ang Ama ay isa. Dahil siya ay Diyos din. Amen. Tuloy ko lang. Bandang 37, yung pa, sinabi niya dyan, hindi yan. Hindi na kailangan to. Pero sinasabi lang dyan, if I do not the works of my Father, believe me not. And then, but if I do, though you believe not me, believe the works that ye may know, and believe that the Father is in me and I in Him. So, another way of saying yung sinabi na kanina, no? Kasi again, lahat tayo makasalanan, hindi tayo laging align sa Diyos eh. Di ba? So dapat ganun, pero hindi nga eh. Pero si Jesus, iba siya kasi ginagawa niya yung ginapagawa ng Ama. Okay? So, ba't ganun? Kasi nga iisa sila eh. Nagkakaisa sila.
Ngayon, ang ganda ng 38. Kaya kung sakali lang na hindi mo ako naniniwala sa akin, at least, maniwala ka sa akin dahil sa ginagawa ko. So, diyan napapasok po yung anong ginagawa ni Jesus. Wala siyang kasalanan, yung mga miracle na ginawa niya. Alam niyo kung may kapangyarihan siguro si Rain, nakapangyarihan na meron si Jesus, siguro siguro kunwari lang ha, nagpayaman ka na, gumawa ka ng nagmagic ka na ng ganyan, kaya sa ospital ka, maningil ka doon, no? Anong sakit mo? Cancer po, stage 11, kunwari kung ano man yan. May pera ka, meron po, kahit ano, sige, pan! Ganun, magiging carnal ka di ba? Kasi Jesus, hindi. Kasi nga, righteous siya, Diyos siya Napansin nyo ba yun? Kaya kung hindi ka niniwala man sa akin, kasi minsan hirap maniwala sa sabi lang, sa kwento lang, kahit nakita mo na, pero yung works niya, nakikita mo, works ng Diyos yun, doon ka maniwala. Kaya sabi niyan, that the Father is in me and I in Him. So, hindi sila makapaghiwalay. Okay, again, hindi sila isang, nakausap ka, Father, kamusta dyan? Son. Hindi siya gano'n, Separate person yon. Pero, nagkakaya sila sa Trinity nga. O, si Triune God, ang tawag pa dyan sa Bible is yung, ang tawag doon ba? Godhead. Yan. Godhead. Ginagamit na term yung Godhead. Pag sinabing Godhead, Godhood lang yon. Kaya sabihin, siya yung tunay na Diyos. Ayun yung pagka-Diyos niya. Diyan na ginagakamali yung iba, dinedefine. Ang Diyos ay Diyos lang at hindi tao, hindi pwede maging tao. Paulit-ulit sinabi nga si Jesus ay Diyos, nagkatawan tao. So exemption, siya yung pwede sabihin, hindi ang Diyos ay Ama lang. O paano yung Holy Spirit? So kaya maintindihan natin, ang tunay na Diyos, yun nga, yung kabuuan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Banal na Espiritu, yun na naman Okay, ano pa? Ang dami nito, John 12. Ito medyo lang pero sapul din to. Sabi dito, ito, nag-aaral sila dito no? Yan. So may mga naniniwala na sa kanya pero hindi siya sinasabing siya ngayon. Kasi nagbabasa po ng Bible to kahit paano. Hindi nabanggit nga si Isaiah. Malalaman mo siya yung Messiah pag nakita niyo itong mga ganitong ginagawa niya. Siyempre yung mga ibang Pharisee, nga ayaw nila sabihin kasi takot sila na paalasin sila. Kung saan man yan. Dito sabi ni synagogue. For they love the praise of men more than the praise of God. Kaya ngayon, sabi dito, and Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me. Yung mga naniniwala sa akin, hindi naniniwala sa akin. Labo na. Hindi. Buuin mo yung Buuin mo yung context, no? But on Him that sent me. So, sabihin, madalas kasi example ako si Ray, sabi ko, Bud, sabihin mo kay Brother James, mag-start na, 8:30 na. Mari, ganun. Sinabi niya, Bud, start na sa akin, sabi ni Pastor. So, sino nagsabi sa'yo, Bud, na mag-start na 8:30? Ako, di ba? Pinasabi ko lang. Kaya kahit siya yung nagsabi sa kanya, automatic yun. Ako yung nagsabi nun. Kasi hindi naman siya mag-invento, di ba? So, ganun siya sabi ni Jesus dito, ang linaw, lahat ng ginagawa niya, sinasabi niya, pati yung detalye nun, pinagawa lang sa kanya, pinasabi lang sa kanya ng Ama. Okay? Siya yung nagsugo sa kanya. Kaya sabi dito, and he that seeth me, okay, nakakita kay Jesus, kunwari, hindi si Jesus, nakita mo si Jesus, kunwari, seeth him that sent me. So, nakita mo ba ang Ama? Yun ang sinabi. So, pero obviously, hindi nga. Kasi nga, hiwalay sila Pero, parang gano'n na rin. Kasi yung ginagawa ng Ama, yung gusto ng Ama, yung sinasabi ng Ama, dahil siya ay Diyos, ako ay Diyos din. Si Jesus, kunwari ako, hindi ako pabiloy, Ano lang may illustrate natin. Ngayon, pag sinabi kong, ikaw nakita mo ako, yung ginagawa ko, Diyos din ako. So ngayon, parang nakita mo na rin nagsugo sa akin. So medyo mabigat po yun. Claim po yan na siya talaga yung Diyos. Kasi pag sinabi mo, nakita mo ako, nakita mo na rin yung Ama. Hindi ako. Hindi ako yung Ama. Kasi tinutukoy ko siyang iba siya Pero Diyos din ako.
Malinaw ba yun? So, pasagi lang yun. Sabi natin kung hindi 100% niya, pero still, may clue ka doon na nakita mo ako, nakita mo yung ama. Mamaya sabihin niya kay si Philip, no? Ito na nga yun, sa 14. Ito na yung mahabang prayer ni Jesus, no? 14, 16, 17. Sabi niya, let not your heart be troubled. So, kinakausap niya yung mga disipulo. Ngayon, nagtanong ngayon si Philip. Pero bago yan, sinabi na niya eh. Oh. Sa 7, pakibasa niyo nga, ready, go. I have known thee, you shall not know my Father also, and from henceforth ye know him, and have seen him. Ayun, ang pinupag-usapan ng Father, sabi dyan, no? I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me. If ye had known me, kung kilala mo si Jesus, kilala mo rin ang Ama. Sandali. So, isa ba sila? Isa nga nagkakaisa sila. Okay? Yun ang Diyos. So, ngayon, tama ba na ipantay mo yung sarili mo sa Diyos? So, tayo hindi, kasi hindi natin kapatayan Diyos. Pero si Jesus, yun ang isang ginagawa niya. So, walang duda to, no? Either blasphemous siya or totoo siya. Pag totoo siya, naniniwala ka sa Kanya, Diyos din siya. Ganun kasimple yun. Nakikinig ba kayo? Kasi kung kilala mo raw si Jesus, kilala mo rin ang Ama kasi siya ay nagkakaisa. Ay sabi dyan, nagtanong na naman siya dyan. Pakita mo sa akin. Eh, sinabi, ang tagal ko na lang kasama eh. Pag nakita mo ako, nakita mo na yung Ama. Tama pala yung mga modalist. Eh, nakita niya si Jesus eh, yung Ama. Walang nakakita sa Ama. So, obviously, ang sinasabing pagkakita dito, ibang klase. Okay? Sabi ko, doktrina talagang ano eh. Pero isipin nyo rin. Okay, next. Dito pa rin tayo kay Jesus ha. Sino nagsabing siya ay Diyos? Si Jesus mismo. Ayan, tuloy-tuloy nga pala to, sabi sa inyo. Hanggang 10 yan, nabanggit ko na, no? So, si Philip nagsabi niya, pero yung mga apostol, yun na nasa isip nila. Pasalamat, mabuti na lang, tinanong mo. O, sinagot ngayon siya. So, ano ba, hindi ka ba naniniwala na ang Ama ay nasa akin? Hindi sinabi niyang, hindi ka ba naniniwala na ako yung Ama? Iba yun, ha? Yung sinasabi na iba, ako yung Ama. Hindi, wala sinabi si Jesus. May mga mali din na tinutukoy gano'n, tinuturo gano'n. Si Jesus ang Ama. Sino yung anak? Siya din. So, sinugo niya yung sarili niya. At nung, Father, Father, sabi niya, lama, sabak na eh. Father, ano? Why hast thou forsaken yourself? Ano ganon? Hoy, ano? Parang ano tawag sa mga ganon, ano? Yung artist na ganon. Ha? Doble ka ba tawag doon? Hindi ganun ang Diyos. Niloloko niya tayo, niloloko niya. Hindi. Talagang separate sila. Pero, pareho silang Diyos. Kaya linaw niyan. At pag tinignan nyo ito yun, I am in the Father and the Father in me. The words that I speak unto you, speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. He doeth the works. Tagalogin natin, para malinaw, no? Ang sinasabi ko, hindi ko sinabi lang sa sarili ko. So sinabi niya, pero hindi sa sarili lang niya. But, the Father that dwelleth in me, yung Ama na nakatira sa akin, siya ang gumagawa nun. So, separate pa rin. Pero halos isa kasi ang Ama ay nasa kanya, ang siya ay nasa Ama. Okay, so yun yung mga solid dyan, doctrine. John 16. John 16, 15, sabi po dito. So, ang tagpo dito is, obviously, nagpapaalam nga siya. Magkatuloy po yan, 14, 15, 16, hanggang 17. So, yan po yung tagpo na sa John, yan po yung nagpapaalam niya siya. Okay, umalis na si Judas. Nag-pray siya, pero kinakausap din niya yung kanyang mga disipulo.
Isang sinabi niya, all things that the Father hath are mine. Therefore said I that he shall take of mine and shall show it unto you. So again, obviously, ang Diyos Anak at Ama ay magkaiba, pero sila ay nagkakaisa. Kasi lahat ng sa Ama ay sa akin. Di ba? Ngayon itong bahay, sinishare ko yan sa inyo, tsaka sa mga anak ko, di ba? Peter, nasan ka? Nasa bahay ko. Sa kanya ba yung bahay? Sa kanya din yun. Kasi nga, yung bahay niyo. Papahuli yan kasi... Pero lahat ba ng sa akin kay Peter? Hindi lahat. Diba? Pero sabi dito, lahat ng sa Ama ay sa akin. Kasi nga, yung authority na kay Jesus eh. Pero authority yung Ama. Kasi nga, kaya nga Ama eh. Pero binigay ng Ama sa Anak. Therefore, so, yun pa lang eh, talagang ano na yun, Diyos ka na nung. Hindi mo, sabi sa Bible kasi, yung glory ng Diyos, hindi niya bibigay kahit kanino. Eh ngayon, binigay niya kay Jesus. Ay, conflict. Unless, si Jesus ay Diyos din. Kung Diyos siya, hindi conflict yun. Okay? Ayun, so marami pa to. So, pero tapos na tayo kay Jesus. Pero marami pa actually yan eh. Hindi din nasabi dito, nabanggit ko nga sa inyo. Sinusunod lang ako lesson. No? So, sino pa nagsabi na malinaw na si Jesus ay Diyos? Una, si Jesus. Pangalawa, yung mga apostol. Ano sabi ni Jesus ni Peter sa Matthew 16:16? Alam niyo ba yun? Very famous, mga Catholic eh. Hindi, anong sinasabi? O sino ka ba? Sabi nila si Elijah ka daw, sabi nila iba Jeremiah ka daw, sabi nila basta propeta ka. Hindi, kayo, para sa inyo, sino ako? So wala naglakas loob, pero sabi ni Peter, Thou art Christ. So, nabanggit natin kanina, di ba? Yung Kristo ay Messiah, tagapagligtas, siya ay Diyos. Sabi ni Peter, sino ka ba? Nagtanong si Jesus, sino ako sa inyo? Sino ba ako? Sino paniniwala? Sino ba ako sa palagay nyo? Sabi ni Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Dayan at da. So again, tayo ay anak ng Diyos, inampun tayo. Anak na ng Diyos, di ba? Langit din. Pero yung talagang anak ng Diyos, nanggaling sa Diyos, yung anak ng Diyos, the Son of the living God, isa lang yan, only begotten Son of God nga eh. So, si Jesus po yan. So, pag anak ng Diyos, ano? Anak ng tao, anak ng aso, ano? Aso. Anak ng tao, ano? Anak ng Diyos, ano? Okay, so malinaw yan. At Kristo pa, sabi dyan. So again, according sa pananiwala na sinasabi ng mga apostol, siya ay Diyos. John 1:1. Masabi naman ni John, alam, kabisado niya na yung John 1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kasama ng salita ang Diyos. Kasi ang Diyos, ang salita ay Diyos. Sino kaya yung salita na yun? The same is the beginning with God. Yung the same na yung word nga. Itong word na to ay kasama na sa panimula pa lang ng Diyos. Sino kasama ng Diyos? Di ba mag-isa lang siya? Oo, pero may kasama siya. Kasi nga, Ama, Anak, Holy Spirit. O sino yan? Tingnan mo sa 14, no? Sabi dyan, which were born of not of blood, nor the will of the flesh, the will of man, but of God. 13 pala yun. So 14, and the Word was made flesh. Yung Word na Diyos, nakasama ng Diyos sa panimula, nagkatawang tao. Nagkaroon ng laman or naging laman. So, ang laman, tao. Paano yan? Tao na lang. Hindi naman sinabing na wala yung pagiging Diyos niya. Hindi, doon lang tayo sa, sino ba tong Word na to? Siya yung sa Diyos, nagkatawang tao, at nanahan kasama natin. Sino kaya yun? Hindi na tao yun kasi dating hindi natin kasama, pero ngayon nagkasama natin kasi nga nagkatawang tao. Okay? So matagal na siyang something. Dito sinasabi siya ay kasama ng Diyos, siya ay Diyos. Nanahan siya dati kasi nagkatawang tao. Ngayon kasama na ng tao. Sino kaya yun? And we beheld this glory. Hindi naman sinabing Jesus dyan. Mamaya sabihin. Pero sino ba itong nakita natin ang kanyang kalulatian? Ang kalulatian ng nag-iisang anak ng Diyos. Sino kaya yun?
Okay, sino bang only begotten Son of God? Si Jesus. Full of grace and truth. Inulit din sa ibang bahagi, sa John ata rin yan. Full of grace and truth. Si Jesus na naman yun. So, siya ba'y Diyos? Hindi naman sinabi. Hindi mo sinusundan. Ayaw mong aminin, ayaw mong paniwalaan. Pag sinabi mong di siya Diyos. Diyos nga siya eh. Una, si Jesus ang nagsabi, and then, si Peter, and then si John. Sino ba kaya? Wala, silang dalawa lang naman eh. Sinabi rin ni Paul, nabasa natin kanina, Romans 1. Balikan na lang natin. Sabi dyan ay, declared to be, yan concerning Jesus Christ, Son Jesus Christ, which was made of the seed. Parang yung term, di ba? Was made, ginawang, kasi nga siya ay Diyos, yung pagiging katawan tao niya, paano gagawin yon? Hindi basta-basta rin nangyari, pinili ng Diyos yung kanyang magiging mga magulang sa lupa. So una si Joseph, of course hindi siya sa dugo, no? Pero si Joseph ay son of David din. Pero hindi yung laman niya, hindi niya tinukoy. Si Mary. Si Mary ay ganun din. Daughter of David din yan. Alam niyo yung sa Matthew, tsaka sa ano. Kaya sabi daw, siya yan nagkatawang naglaman, tapos diniklara na anak ng Diyos na may kapangyarihan according to the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. So, sinamarize siya na. Isa sa mga katotohanan or pangyayari na nangyari na alam natin talaga anak ng Diyos to, yung siya ay na-resurrect. Kasi again, ni-reserve yun sa anak ng Diyos. So, kaya sasabi lang dyan na alam natin kasi siya ay na-resurrect. At kabanalan, ibig sabihin, hindi tayo naglolokohan. So ngayon, ano siya? Anak ba siya ng Diyos? Diyos ba siya? Yes. Anak ng Diyos lang eh. Okay, iba yun. Only begotten. So, Diyos pa rin siya. According dito. Sino pa? Si Paul ulit sa 9:5. Ito, may binabanggit lang siya about him and the mga Israel. Kaya nabanggit yung Diyos at kanyang mga pangako, who are the fathers, and of whom, nabanggit si Jesus, concerning the flesh, Christ came. Who is over all, God bless forever. It's not 50-50 ito, sabi nila, hindi naman sinabing Diyos eh. Pero tinutukoy dito, sinong dumating? Si Jesus Christ. Who is over all. Ano siya? God bless. Hindi naman siya Diyos eh. Pinagpala lang ng Diyos. Pwedeng ganun ang reading mo dyan. Pwedeng pinagpala siya ng Diyos. Pero pwede rin Diyos na pinagpala. Yan yun. Ulitin ko ha. So again, maintindihan kung bakit hindi tanggapin na iba to. Pero yung mga ganyang bagay, again, hindi yan nagkataon lang sa Bible. Hindi yan binibigay ng title na yan kung kanino lang. Kasi alam nila na hindi mo papantay kahit sinong tao sa Diyos. Kasi conflict yun. Blasphemy yun. Eh ba't sinabing yan? Si Kristo ay dumating, siya nga ang overall eh. Siya na nga. Ano pag overall? Ang Diyos na pinagpala, magpakailanman. Okay, so again, naintindihan ko na baka sabihin, pinagpala lang siya ng Diyos. Pero isa sa mga reading talaga dyan, God. Siya ay Diyos. Okay? So again, matindi yan. No? Ano ba? Si Paul ulit. Colossians 2:9. Kasi masabi sa isang lugar lang naman yan, nagkamali lang siya. No? Baka mistranslate. Eh pag ilang lugar na ganun pa rin sinasabi niya, hindi na yan basta nagkataon. Sa Colossians, yan. Ito, sinabi rin sa Colossians, siya yung gumawa, di ba? Nasaan na yun? 7 ba yun? 17. Ayan, 16, no? Mamaya na yung 2:9. Pero sabi sa 1:16, for by Him, si Jesus, lahat ng bagay ay create. So, hindi lang siya tao, kasi lahat ng bagay sa pamamagitan niya, create. Di ba? Lahat yan, earth, visible, invisible, pati mga principalities, pati mga logic, pati hangin, pati chemicals, pati DNA, pati design yan, ginawa
Sa pamamagitan niya. Hindi naman siya ang gumawa. Sa pamamagitan lang niya. Paano yun? Hindi, sinabi rin bandang uli dyan, by Him and for Him. Lahat ng bagay niya ginawa. O, ito mas matindi pa yung 17 And before all, He is before all things and by Him all things consist. Naintindihan niyo, nauna siya sa lahat. Kung tao lang siya, paano siya mauna sa lahat? Sa creation pa lang, nauna yung light, nauna yung... bago nagkaroon ng tao. Doon pa lang nangyari yung tao. Siya, before all things siya, kasi nga siya Diyos. And then matindi yung by Him all things consist. Ibig sabihin, siya yung nagbabind sa lahat. Kung wala siya, wala lahat. Hindi niyo ba yun? So again, ingatan lang natin ito, lahat pala si Jesus. Kahoy si Jesus, hindi ganun. No? Ibig sabihin lang, siya yung nagbabind sa lahat. Okay? Pero actually, ang text natin sa Colossians is 2:9. Alala ko lang yung 1:17. Sabi niya, for in Him dwelleth all the fullness. Kaya magbasa, ready, go. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Yung sabi kong Godhead kanina, di ba? Yung pagka-Diyos at ang Diyos mismo. Tagalogin natin. Sa Kanya, si Kristo, ayan o, Christ, sa Kanya, nananahan ang lahat ng pagka-Diyos ng Diyos. So, sabihin, kung di siya Diyos, ewan ko, kung di siya Diyos, ano siya? Kung sa Kanya nga daw sinasabi, ulitin ko sa Kanya nananahan ang kalahatan o kabuuan, fullness, no? Ng Diyos bodily. So, kasi ang Diyos ay hindi nakikita, Diyos Ama. Espiritu, hindi nakikita. Pero, nung nakita mo si Jesus, yung kanyang buong pagka-Diyos at pagkatao, persona niya, doon daw makikita mo ang Diyos. Nakita niyo, so napakataas ng sa kanya ng scripture kasi nga totoo siya ay Diyos. Hindi mo pwedeng again, kung pinag-aralan po namin yung mga yan sa Bible School, kahit tayo, kasi inisa-isa rin namin yan yung mga kulto. Papansinin niyo yung turo nila kay Jesus lagi, madalas. Pagdating kay Jesus, binababa. So either mahinang Diyos, Diyos naman pero mahina. Hindi siya almighty. Kahit sinabi sa Revelation, almighty siya. Walang sinabi almighty siya. Bulag ka ba? Yung tanong Diyos mo yun. Sinusubukan siya ibaba. Either tao lang, mahinang Diyos lang, maliit na Diyos lang. Ano sasabi mo sa mga ganitong verse? Ba? So yan, napakalinaw po. Siya nagsabi si Jesus, yung mga apostol niya, si Paul. 1 Timothy 3:16. Ito lalo. Ito, binago po ito sa ibang translation. Okay, tandaan niyo yan. Kaya talaga sinasadya po nilang baguhin ito. Kasi napakalinaw, si Kristo ay Diyos. At di something na, baka naman pwede mong i-debate natin yan. Pwede mo sabihin na siya ay Diyos, pwede din hindi. Hindi, sabi dito, without controversy. Hindi na pinag-uusapan yan. Hindi niyo ba yan? Pakibasa, ready, go. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up in the glory. Labo? Sino kaya yun? Sino ba yung receive up unto glory? Umpisa na sa baba. Sino yung nag-ascend? Lating, di ba yung tagpo sa Acts, saka sa end ng Gospel, siya yung talagang na-receive up in the glory. Sino yung pinaniwalaan sa mundo? So again, dinaniwala sa kanya lahat, pero yung iba naniwala sa kanya. At makikita nyo, talagang walang, sabihin, hindi siya yung tipong mga Hudyo lang naniniwala dyan. Hindi nga Naniwala sa kanya talagang mundo, no? Sabihin, kalat. Sino kaya yun? Sino yung pre-need sa Gentiles? Si Jesus din. Sin of angels? Si Jesus din. Medyo, saan ba yun? Pinanganak siya, nabanggit yun, di ba? Nag-rejoice pa nga angels, kinantahan siya. Sino kaya yun? Justified in the Spirit. Na-justify din tayo Pero lalo si Jesus. Sino yung manifest in the flesh? Sino yung Diyos na nag-manifest sa flesh?
Kaya ito po yung pinalitan ng mga modern translation, yung God dyan, ginawa nilang He. Kaya siya may technicality sa pagkasulat. Nagkamali lang King James siya, kaso walang iba. Ang tinutukoy talaga dito, ang Diyos ay nagkatawang tao. Sinabi na natin kanina sa John 1 eh. So, lalo lang sinabi dito, parang binibigatan pa. Kaya maganda, gusto ko sa verse 3, without controversy, great is the mystery of godliness. Kung sinabi mystery, parang hindi mo maintindihan masyado, pero dakila yan. By the way, yung sabi ng godliness dito. Kung sinabing godly ka, maka-Diyos ka. Pero ito actually iba. Godliness. Pag sinabing cleanliness, anong pinag-uusapan natin? Yung pagiging malinis. Pag sinabi kong, ano ba? Happiness. Okay, ano ba yung naisip ko? Yung pinag-uusapang godliness dito, pagiging Diyos. Sabihin, ang hirap ng intindihan ng Diyos. Parang, kanina, di ba siguro, umutak. Kaya naintindihan nyo kasi malinaw. Lalo pag napanawalan nyo. Face value yung Bible. Sabi iba hindi, nakakalito naman. Diyos, naging tao, tatlo, isa, ano pa talaga? So, in a way, parang hirap intindihin. Kaya in-acknowledge niya, mystery yan. Okay? Pero pwedeng intindihin. Sinabi lang mystery, hindi laging hindi madaling intindihin. Or pwede mo sabihin, hindi naintindihan. Okay? Pero again, may mga mystery na ni-reveal na sa'yo eh. Di ba? Paano kaya ganun? Ngayon, mystery sa'yo. Sinabi ngayon sa'yo, tinuro sa'yo. Hindi na mystery sa akin yan. Pero mystery sa iba. So, mystery pa rin ang tawag doon. Okay? Kaya sabi niya, gusto ko dito, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So, sabihin, hindi maintindihan ng iba, pero naintindihan. At di na dapat pagtalunan. Ang Diyos ang nagkatawang tao. At si Jesus yon. So, naintindihan yung mga bang anong yun, discussion na yun. Hindi na kayo dati nagduda na si Jesus ay Diyos. Okay? Tuloy lang natin, sabi sa Hebrews. Okay. Wala pa nga yung Hebrews 1.8 dito. Hebrews 1.3. Wala nga. Pero, alam ko, sa 1.8 yun. Pero dito muna tayo sa 3. Basa, ready, go. Who being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Dali Sino yung tinutukoy dito? Verse 1. Ang Diyos! Ang Diyos, ito ginawa niya. Okay? Noong una daw, ginagamit niya yung mga propeta, siya yung nagsugo. Marami siyang ginagamit. Pero nung last days, has spoken unto us by His Son. Okay? So, yung Diyos pa rin, kinausap na tayo, ang ginamit niya na hindi lang basta prophets, para malinaw, yung anak niya na mismo, no? Kagaya niya yun, na Diyos din. By whom, sinabi rin yung parang Colossians 1:17 kanina, sinong gumawa ng lahat ng bagay? Ang Diyos po, tama, pero specifically, si Jesus. Diyan po ba kayo? Sinabi niya, by whom also He made the worlds. Sabi, who being in the brightness of His glory, in the express image of His person, nakita niyo ba yun? Yung si Jesus daw, yung anak, ay yung glory ng Diyos nasa kanya rin at nagliningning. At pag sinabi express image of His person, pag sinabi image, kakawangis, so kamukha niya si Jesus, yung ama at ang anak, magkamukha, tama ba? Gano'n naman tingnan niyo si di ba? Magkamukha. Example lang yan, minsan may halo na nanay, syempre. Pero si Jesus, wala namang nanay na nung Diyos pa siya, di ba? Anyway, saan ba ako? Yan. So, express image. So, hindi lang basta image, express image. Kaya talaga yung itsura ng Ama, nakita kay Jesus, sa anak. And upholding all things by the word of His power, when He had Himself purged our sins. So, sino na, parang parang nagkakaisa nga yung Diyos, saka yung Ama, saka yung anak. Hindi mo na alam Sino bang
Sino man nagligtas sa atin? Si Jesus po. Hindi, parang sinasabi dito, yung Diyos Ama eh. Pero hindi, si Jesus yung tinutukoy. Oh, pareho din yun. Nagkakatulungan sila eh, nagkakaisa sila eh. Yung operation nila is isa. Sat down at the right hand of the majesty. O, sinong umupo sa kanan? Hindi si Jesus. So, ang sabi lang dito, nagkakaisa yung si Jesus at yung Ama. Kasi image, yung express image ng person ng Diyos Ama ay yung anak. So, malabo pa rin ba? Yan ang problema kasi alam nyo, pantasin yung mga kulto, hindi lumalalim ng ganito yan. Ayaw nilang i-discuss ng ganito yan. Kasi una, mapapahiya sila. Kasi pag naka-record ka na ganito, di ba? Tapos diniscuss mo yung mga ganyan, tapos sablay, ano mangyayari sa'yo? Tatawanan ka. Kasi kitang-kita agad sa context ng pinagsasabi mo kung kinokonta mo yung Bible, tapos iba yung sinasabi mo. Amen. So kaya tayo, sabi ko sa'yo, hindi ako masyado nahihirapan dito kasi yung pininiwalaan ko, salamat sa yan, Baptist heritage po yan. Pinasa-pasa sa atin, nakita nating tapat yan. So pwede tayo ngayon, pwede ka rin mag-isip, baka mali rin naman yung Baptist yan. Pwede, sige. Pero pag nakikita mong laging tama, sakto lagi, okay, tapos walang Baptist na nag-a-against dyan, malamang, saktong-sakto yun. Amen? Kaya lang naman natin kinakonta ibang tinuro ng Baptist na ibang Baptist kasi may ibang Baptist din na huy, mali yan. Oh. So ngayon, mahahati talaga tayo. So doon, pwede mong tingnan sino kaya mas tama dito. Yan. So, pero dito sa bagay nito, wala pong konta. Pag kumonta ang Baptist ito, hindi na Baptist yun. Okay? Okay pa ba kayo? Wala pa tayong isang oras, believe it or not. Kaya tuloy ko na rin. Kasi konti lang naman to. So, unang sino nagsasabi si Jesus ay Diyos? Si Jesus mismo. Pangalawa, mga apostol. By the way, yung Hebrews, hindi daw sure kung sino nagsabi niyan. Pero I believe si ano rin yan, si Paul or may kasama siyang iba. So, kita si Peter, si Paul, and then si John. So, si Jesus daw ay Diyos din. Totoo yun. And then, sinong pinaka? May pinaka pa ba kay Jesus tsaka sa mga apostol? Sino pa yung mas matapat na magsasabi itong totoo kasi sinabi ko eh. Yun na yun. Yan, God the Father din, no? So, alam nyo itong tagpo na to, di ba? Siya ibabaptize ni John the Baptist, kaya siya ibaptize, and then, diba, ganun eh. Pero sabi dito, si John the Baptist, binabaptize si Jesus, ano nangyari? Bumaba yung Spirit like a dove. So, Trinity to, andito si Jesus, binabaptize, and then yung Holy Spirit, bumaba like a dove. And then, nagsalita ang Diyos Ama. Kompleto. Ano sinabi ng Diyos Ama? And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I well pleased." Alam nyo, ang Diyos ay banal. Ayaw niya sa kasalanan. Sasabihin niya ba ito sa tao lang? Ha? Lahat ay nagkasala. Pero ang Diyos Ama ay napiplease sa tao lang. Pwede yun. Kaya napiplease siya sa anak. Anak ka yan. Kawangis niya yan. Yan ay Diyos. Amen? Kaya tuwang-tuwa sa kanyang anak na lagi siyang sinusunod. Nahirap maintindihan. Nandali lang, di ba? Ano pa? 17:5. Ganun din naman dito. Sabi dito. So, inulit lang yung, kumbaga, ni-recount lang. Hindi, ano pala to? Ito transfiguration. Okay? Inulit lang ng Diyos Ama yung sinabi niya dati sa baptism ni Jesus. Sabi niya, a bright cloud overshadowed them. Behold, a voice out of the cloud which said, "This is my beloved Son, in whom I will hear ye him." So, ganun the same explanation, no? John 8. Ngayon, nasa Diyos Ama na tayo, no? Sinabi ba ng Diyos Ama yun? So, introduction lang to, no? Sabi dito, it is also written in your law. Yung batas ng Diyos actually. The testimony of two men is true. Paano pag pareho sinungaling? Hindi wala yun, obviously. Kaya tinutukoy niya dito, ito sabi dyan, 18, "I am one that bear witness of myself." Kaya sabi ni Jesus, ako'y Diyos. Pero may iba pang nagsasabi, "The Father hath sent me to bear witness of me." Ganito po yan, kunwari.
Ito lang kaya mahirap magpasto din nung okay, di mo pasto. Tsaka inaaral ko yung mga bagay na to. Isa sa mga challenge sa mga kapwa pasto sa kapwa. Tinawag ka ba talaga? Di ba? Tama lang din yung kasi may mga loko-loko din na gano'n eh. Basta ako, likod ng Diyos. Para si Pibuloy. Tsaka marami pa ngayon nga. Eh, ang hirap mag-soul winning ngayon. Daming peke. Tapos nag-claim na. Tapos yung mga tao parang naasiwa na eh. Eh, basta paano malamang tinawag ka ng Diyos? Yung magandang tanong, no? Paano? Paano masabing ito yung sinabi ng Diyos? Mali, magsumunod ka sa Panginoon, magpapalain ka. Ayan, ang gusto ko sa soul winning eh. Kasi nung una, doon alam ko na yan, pinitingnan ko, kung sinugo ako ng Diyos, walang mangyayari dito sa church. Ganun po yan. Kasi hindi ka sinasamahan ng Diyos. Hindi nyo, walang mangyayari dyan. Yan. So, pero pag sinasamahan ka ng Diyos, makikita mo yung pagkilos ng Diyos. Dahil hindi ko kaya to, hindi ako yung gumagawa dito. Bakit nangyayari? Kasi ang Diyos mismo, sinusuportahan ka. At nangyayari yung gusto nyo pareho. Kasi sinusuportahan ka ng Diyos. Amen? Ganun lalo si Jesus. Kung hindi siya sinusuportahan ng Diyos, matagal na siyang napatunayan sinungaling. Pansinin nyo, pag medyo mabigat yung claim mo, maraming tao ding na gustong kamalo. Totoo ba yun? Gusto ka subukan agad kasi ang tindi ng claim mo eh. Amen? Ganyan po sa mga preacher. Maintindihan mo ako na natutunan ko to. Kaya yung ibang preacher, sa ibang topic lang naman, no? Pag mga solid din sila sa ibang topic, matapang sila eh. Kasi kahit balik-balik tayo mo, alam ko yan, pinatunayan na salita ng Diyos, pati ng history, matapang yan. Pero may mga bagay na hindi sila matapang. Kasi nga, kahit paano, totoo sila, ayaw nilang sabihin yung bagay na hindi sila sigurado. Yan. Ganun din kayo, di ba? Pag sigurado kayo, sabihin, ganito po yan, alam ko po yan, patunayan mo nga, ito, sige pa, yan. So ngayon, balik tayo sa Diyos. I-claim ba ni Jesus ng mga bagay na to? Hindi naman siya sigurado ng mga bubuhayin ko to. Nung binubuhay niya na, ayaw. Di ba? Kaya, ano yung ginawa? Ang dami niyang ginawa, di ba? Yung feeding of the 5,000, sinusubukan. Sabi doon, sinusubukan ko lang kayo eh. Di ba? Alam niya mang gagawin niya. Eh, ba't nagsabi pa siya, ilan bang isda dyan? Ilan ba yan? Pakainin niyo sila. Alam ni Jesus, hindi nila kaya yun. Yun pala, sinusubukan lang sila. So, nag-pray siya. Naku, ganun pa rin. Hindi niya gagawin yun, hindi niya alam, hindi siya sinasamahan ng Ama. Amen? Kaya siya matapang kasi alam niya. Ang Diyos mismo, siya, at ang Diyos Ama, bear witness of me. Hindi siya iiwanan ng Diyos. Ang Diyos Ama mismo sinasabi na siya nga ang anak ng Diyos at siya ay anak ng Diyos at siya yung Mesaya, therefore magagawa niya yung dapat niyang gawin. Medyo malalim yung pag-usap, yun lang yun para sa mga pag bear witness, parang ganito. Ano pang magandang sabi ni Rapi, uy Prince, punta tayo doon kasi bibigyan tayo ng bag. Well, niloloko mo lang ako eh. Eh si Mark ganun din. Prince, may binigay sa amin doon. Punta tayo, layo niyan, pero sigurado yun. Naniniwala ka pa, Prince? Dalawa na sila eh. Diba? Lalo pag napakarami. So, ganun din again kay Jesus. At pag sinabi na ng maraming tao, tapos ang Diyos mismo at ang Ama, totoo yun. Okay? So, ano pa? Okay na yan. And last is 1 John 5:9. Sakto lang po tayo. 12 na pala. 1 John 5. Basa, ready, go. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For
this is the witness of God, which He hath testified. Ayun. Sino nag-testify sa anak? So, okay, kung may makita ka na ang Diyos Ama ay nag-testify against kay Jesus, yan ang gusto ng iglesia ni Manalo na ano, yan ang hanapin nila. Ang Diyos ang nagsabi, si Kristo ay hindi Diyos. Yun. Pwede natin siya balik tayo doon. O sige nga, ikaw ano, may sinabi ba ang Bible na si Jesus ay hindi Diyos? Eh madalas sasabihin nilang nila, ang Diyos ay hindi tao. Dati sinabi yun, tama rin yun. Kasi ang Diyos sa tao talagang iba. Diba? Kaso exemption si Jesus kasi nga, nung una pa lang, kasama na niya ang Diyos. Ngayon, pinili ng Diyos, yung Diyos, si Jesus, ay magkatawang tao. Oh, kaninong discretion yun? Sa kanya na yun, ginawa niya, di yun. Yun eh. Yan, so hindi ko na tatouch ng iba. Pero dyan muna tayo. Hindi, ano ko na rin to. Mabilis lang to. May another 7 scriptural witness pa, no? Oh, nabanggit na natin to. John. So, bukod kay Peter, Paul, and John, pati si John the Baptist. Nakaiba si John the Baptist sa John, ha? Baka di alam ng iba, ha? Parehong John. Isa John the Baptist, isa John the Zebedee. Zebedee, di ba? Zebedee, ano sabi ko? Yan. So, sabi rin ni John the Baptist mismo. Ano sabi niya? Pakiba, nasa, ready, go. I saw and bear record that this is the Son of God. Sino kaya Son of God? Ayan, no? Si Jesus yung nakita niyang tapos mamaya ibabaptize niya. The Land of God, Lamb of God, ganun din. Pero malinaw, Son of God, ano pa? Sino pa nagte-testify na si Jesus ay Diyos? Si Jesus mismo, apostle niya, si Peter, John, and sino yun? Si Paul, napakarami, di ba? Sino pa? Ang Ama, and then ito naman. But I have greater witness than of John. So si John the Baptist, ni-witness si Jesus. Pero mayroon pa daw witness si Jesus na mas matindi pa kay John. Ano daw yun? For the works which the Father had given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me. So may ginawa siya at sinabi ng Diyos sa kanya at nagawa niya. Yun ang magpapakita. Again, kung di mo alam kasi yung scripture, di mo alam. Pero kung alam mo yung scripture na sinabi, yung Messiah, papagaling, di ba? Papalaya, ano gagawin niya? Magtuturo, mag-preach, at yun nga, mapatayin, mabubuhay magmuli. Doon yung panahon na to, hindi pa siya nakamatay na mabubuhay muli. Pero yun yung mga ginagawa daw ng Messiah. At siya ngayon, ginawa niya yun. No? Eh, sinong witness niya? Yung gawa niya. Amen? So, ganun din tayo minsan. Again, di yung gawa nagliligtas. Pero, minsan dumumay, ligtas talaga to. Kasi una, naunawaan niya yung salita ng Diyos. And, anyway, ano pa? Nabanggit na natin yung the Father, no? Yan. Ayun. Ang Diyos ang nagsugo sa Kanya at siya ang nagsasabi ng nagpapatotoo kay Jesus, ang Ama. Okay? You have neither heard His voice at any time nor seen His shape. Pero, siya nagpatotoo kay Jesus. And then, nabanggit na natin to. Si Jesus mismo, and then, meron pa eh. The Holy Spirit, yan. John 15. May basa, ready, go. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me. Sino naman mag-testify kay Jesus? The Comforter or the Spirit of truth, which is the Holy Spirit. Okay? Then last, 27, ready, go. He also shall bear witness, because ye have been with me in the Ayun. So, sino na? Ama, si Jesus, disciple, apostle, works, Holy Spirit, and then, kayo din, no? Mga disciple, mga believer, okay? Okay, naniniwala kay Jesus, talaga naniniwala, sa akin lang to. Ganun ba yun? Ako lang. Nahihiya kayo. Ganyan po yung inasabi sa atin, by the way, ha? Wala. Yung pinaniniwalaan mo, sa'yo na lang yan. Ayaw niya yun.
O sila, ganun din. Kami lang mga Hudyo, kami lang kami lang mag-uusap. Hindi tayo, talagang papahayag natin sa iba yan. Kasi talagang naniniwala tayo dyan at kailangan din nila yan. Ayun. So, again, medyo naghalo yung gospel tsaka si Jesus being Diyos. Pero yun na nga rin yun eh. Kasi kasama naman sa gospel na si Jesus ay Diyos. Pag hindi siya Diyos, wala kasalanan din siya. Therefore, hindi siya makapagligtas. Kaya magkaka-ugnay-ugnay yan eh. Amen? Mamayang hapon, madami pa. Pati yung devil. Okay? Pati yung devil. And then, may mga pangalan siya na pangalan ng Diyos. Yan. So, kung yung pangalan niya, pangalan ng Diyos, ano siya? Hindi pwedeng hindi siya Diyos. Kasi yung pangalan ng Diyos, tinatawag siya. Either yung mga nagsabi sa kanya, blasphemous, or talagang Diyos siya. Okay, muna. Let's pray. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita ay pray. Tindihan naman namin na po ay tinuturuan nyo sa magitan ng klaseng doktrina, Panginoon. No, hindi ka magkamali, Panginoon, dahil nakikita rin namin at makita namin yung mga atake ng kalaban, Panginoon, particularly sa inyong doktrina, yung katuruan, yung person, Panginoon. Kasi nilalayo nila, Panginoon, mga tao. Minsan sa twist, no? Yung napakalinaw na, traditionally na ilala po na dapat tinuturo, ang mga Christianity mo, babaguhin pa nila. So I pray, naintindihan namin na kayo ay Diyos, ang Panginoong Hesus ay Diyos din, anak ng Diyos, only begotten Son of God, kasama niyo sa simula. Naintindihan namin ito na mamaya mga hapon, Panginoon, makita namin ibang mga proofs pa, scriptural proofs, and even logic, Panginoon. I pray, magagabay sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa bawat isa dito, Lord. Pasensya rin po, Lord. I pray sa aming mga kainip, Panginoon, fellowship, ay magbasbas, Panginoon, sa pagkain, magkalakasan namin. At sa naalabing time, Panginoon, sa araw na ito, Lord, worship kami, Lord, sa inyo, mag-aral, magpalakas ang Panginoon. Ilang po, kayo malati. In Jesus' name we pray.